ito po yung notice ng Supreme Court en banc, Sen. Galing ng Korte Suprema. Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail eh. Pati na si BP BP, nagpile opo. yata. Ang utos po, Kailan yan lumitaw? ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang. Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas. Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon eh. Ha? Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito sa yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapsed from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives
for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. Aha. matindi. Aha. Matindi. Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Oho. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalo madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Karaka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapuno eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Bilisan. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Oo nga pala. Kanyang Kailan itatransmit? ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng Oo nga. Kasi parang iniipon niya muna, Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na, kasi wala ka namang dapat isipin pa eh.
Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yung bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, meron bang, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot na sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula Yun ang una Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Opo. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend, Sabi niya, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session nyo, kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin, after 3 weeks, 1 session lamang yun. 1 session, tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So, kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as 1 session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates Yun na nga, Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, wag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. Tama. Steps yun steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng Office of the Speaker, ang Office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila So, kahit na 1 buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Mag-a-adjourn na kami noong February 5. Doon dali-dali nilang ngayon, hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila? Ng mga members na pumirma, binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga materiya, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito
ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. First, Ano sabi niya? Opo. Within 10 inextendable period. Sa makatwid, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Oo, Calendar days po ang sabi dito. 10 calendar halimbawa, days. na-receive bukas kasi maring hindi pa na-receive ngayon. Ikaw, nangin mo lang na ano eh. Opo. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas yan eh. Ano nga? 12. O, 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan nakaano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So, hindi mo talaga ni-repair. Kasi, hindi ka agad within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan yung mga order of business? Titingnan niya. Naku, Wala dito eh. Baka mamaya lilitaw pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli binilang nila yung ikasampu dahil alam nila intindi. Ang ikasampu sigurado diyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli. Na isinulong nila sa isinabit nila. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, Hanggang J. hanggang J eh. Oo. Diba? Nahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon, ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolution na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko ba, pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong, may biniro nga ako eh. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Maraming tayong mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan sa... Papatawag. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan?
O edi pagka pinatawag mo ako dyan, kanya, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sabi ko, hindi, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi maintindihan. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. O yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Eh, huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Ba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po, oo. Eh, naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan na. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petition. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos siya? Opo. Kasi tinatanong niya eh. Oo. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. O itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo. Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga ang abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi?